isang chill na chill Holy Tuesday night sa ating tambayan. Na kung saan si God ang bida at ikaw ka-chill ang kasama. And this is the Word. The Word. Chill lang Chill lang tayo tayo with with God's Word. God's Word. Ako po si Fer lang inyong friendly at always on the go squadmate. At ako naman po ang inyong napakabait na tropa, Kuya JP. Ngayong gabi ay isang espesyal na stream para po sa ating lahat dahil tayo ay magkakasamang mananahimik, magdadasal, makikinig at magnilay-nilay sa ama namin D-Word Lenten Youth Recollection. Kaya mga ka-chill, ating imbitahan ng mga kapamilya at kaibigan na makinig at manood. Pwede niyo po sila i-mention sa ating comment section o kaya naman i-share niyo po ang ating live stream program natin. Sabay-sabay natin pinutin ang share button. Ready? First? 1, 2, 3. Yan. Ayan, maraming salamat mga ka-chill. Bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. Minsan sa ating buhay, hindi natin nararamdaman ang mga kilos ng Diyos. Bihira din natin makita ang kanyang pamamaraan sa ating araw-araw na pamumuhay, na puno ng mga pagsubok. Dahil dito ang ating mga panalangin ay hindi malinaw at sigurado. Habang hinahanda natin ang ating mga sarili para sa Pasko ng pagkabuhay, tayo ay tumawag sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagbulong sa Kanya ng malalalim na hangarin ng ating mga puso. Ano ang iyong daily bread? Gitna ng lahat ng sakit, buot at paghihirap, talaga bang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang daily bread? Totoo, tayo ay inanyayahan ng Ama na lumapit sa Kanya at humiling ng daily bread. Manalig dahil kailanman ay hindi niya tayo bibiguin.
The Gospel according to Saint Luke. Isang araw, nagpe-pray si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niya, lumapit ang isa sa mga disciples niya at sinabi, "Lord, turuan niyo po kaming mag-pray kung paano tinuruan ni John ang mga disciples niya." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung magpe-pray kayo, sabihin niyo, Ama, sambahin ang pangalan mo. Dumating sana ang kaharian mo. Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, dahil pinapatawad po namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mong hayaang matukso kami." Sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, "Ipalagay nating lumapit kayo sa kaibigan nyo ng hating gabi, at sinabi nyo, 'Kaibigan, pahingi muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isang kaibigan ko na galing pa sa malayo, at wala akong maibigay sa kanya.' Ganito naman ang sagot ng kaibigan mo na nasa loob ng bahay, 'Huwag mo akong istorbohin. Nakalak na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, di siya babangon para bigyan ka ng tinapay dahil sa kaibigan ka niya. Pero babangon siya at ibibigay ang lahat ng kailangan mo kasi di ka nahihiyang mangulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at tatanggap kayo. Maghanap kayo at makakahanap kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Kasi makakatanggap ang bawat humihingi, makakahanap ang bawat naghahanap, at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Mga tatay, sino ba sa inyo ang magbibigay ng ahas pag humingi ang anak nyo ng isda? Sino sa inyo ang magbibigay ng scorpion pag humingi siya ng itlog? Kung kayo nga na masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak nyo, paano pa kaya ang tatay nyo na nasa langit na handang magbigay ng Holy Spirit sa sinumang humihingi?" The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So much po, Brother Jojo. Mga ka-chill, kung meron po kayong mga tanong o reflections, ilagay nyo lang po yan sa ating comment section at babasahin natin yan mamaya. I-like at share nyo na rin po ang aming Bago po natin simulan ang ating recollection, tayo po muna ay manalangin na pangungunahan ni Brother Jojo Torres, STP. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahal, ngayon ay natitipon kami upang magdasal at magbigay halaga at pugay sa iyong sakripisyo at kamatayan
para sa aming kaligtasan. Maraming salamat po sa araw-araw na biyaya at pagmamahal at sa mga taong patuloy na tumutulong at nagkakalinga sa amin. Naway ang gabing ito ay magbigay sa amin ng lakas at kalinawan sa aming mga puso at isipan. Sa aming pagsusumamo sa inyo sa pandemyang aming kinakaharap, pagtibayin niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy kaming kumapit sa inyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ka-chill, at this very moment, I would like to introduce to you our guest speaker. First and foremost, he is a Salesian priest for 41 years. He finished his doctorate of sacred theology in Opus Rome, Italy. He is a member of the International Theological Commission of the Holy See, and he was the former provincial superior of the Salesians of Don Bosco, Philippine North Province. He is a professor of theology since 1983, and currently he's teaching in different seminaries, and one of those is here in Don Bosco School of Theology, Parañaque. I am very blessed to be his student, and I cannot forget when he shared to us his deepest desire to be the most to as many. And based from experience, he really gives his best of himself in everything. Kaya mga ka-chill, samahan niyo ko at i-welcome natin ang ating guest speaker for tonight, Father Francis Gustilo, SDD. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kabataan. Aking mga ka-chill ngayong gabi. Ang aking madaling pagdinilay ay tungkol dito sa making sense in the sense. So, nakita nyo, mess, di ba, sa loob ng nonsense. Hindi siya, no? Pero nakakatakot. Hindi may sense ba to na sold out ang toilet paper? Di ba, last year, sold out toilet paper. May sense ba yun? Nagkakaroon ng senso, naubos ang pagkain. Hindi na toilet paper ang binanatan. Kaya last year, di ba? Na tuloy ang mga tao pumila na. Alam niyo mga kapatid, mga kabataan, hindi yan sa Amerika. Nasa Amerika yan ha. Hindi yan sa Pilipinas. Sa Amerika nangyari yan. Last year yan. So ngayon, itong Jack Ma na to, bilyonaryo, Alibaba ang tawag sa kanya, sa China. Alam nyo, sabi nga, walang iniindang virus. Ang virus, walang sinasabi, ikaw, mga Indians kayo, meron kayo, kami mga insect, wala kami. Hindi. Amerikano, meron din lahat meron. Tapos sinabi niya, ang dapat daw gawin, taon ng 2020, ay survive it lang. Talagang i-survive lang. Kami naman nakasurvive sa atin. Pero ba't ngayon, may kailan lang, kilala ko po, 10 taong kilala ko namatay sa COVID. Ilampas na 2020, Jack Ma. Balik tayo sa lockdown. Since kahapon, wala na uling nagbiyabiyahe. Wala na naman tayo sa mga mall. At ito makikita natin. Maghahanap na naman tayo ng pagkain. Alam niyo ba, meron tayong 107 million Pilipinos. 21 million ang pamilya. Kasi 5 daw per family. So 21 million pamilya. Alam niyo ilang pamilya ang nagugutom ngayon?
6 million. Isa sa bawat 3 pamilya, hindi kumakain ng tama. Ano ibig sabihin nun? Ako, punta tayo sa Panginoon. At narinig natin kanina, humingi ka, ibibigay sa'yo. Hanapin mo, makikita mo. Kumatok ka, magbubuksan ka ng pinto. Kailangan pwede nating lapitan ngayon, ha? Wala nang iba eh. Wala nang iba eh. Pero ang ganda rin, kunyari, ako yung lumabas ng bahay. Alas 10 ng gabi. Pre-COVID to, walang COVID curfew. Tapos bigla nag-brown out. Hindi ko makita. Bumili na ako ng suka. Bumili ako ng patis. Naghahanda ako ng tulingan. Wala akong makita eh. Sumigaw ako. Ask. Ako, mga pare, bigyan niyo naman ako ng ilaw. Hindi ko makita ang daan, ang bahay. Tapos, mayroong magsasabi, o ito, di dapat anong gagawin mo? Tingnan mo ngayon yung kanyang anong flashlight sa'yo. Hanapin mo na ngayon ang bahay mo. Hanapin mo. Sabi mo, tutok pa. Tapos pag nakita mo, ay wala kang susi. Siyempre, lumabas ka lang. Di mo akalain magpa-brown out eh. Kumatok ka. Pagbubuksan ka. Yun ang sabi. Everyone who asks will receive. Anyone who seeks will find. And the one who knocks will be open unto him. Yan. Bakit ka pagbubuksan? Sabi ni Jesus. Kasi meron kang Abba. Hindi ito yung famous Swedish group nung panahon ko Si Abba, si Itay. Tay. Alam nyo, mahalaga itong ating pag-uusapang Ama namin. Bakit? Kasi ang bungad, Itay. Natawag niyo ba ang Diyos na tatay? Natawag niyo ba ng daddy? Sa ating kasalatan, lalapit tayo sa isang Ama. Tunay na Ama natin. At sino ba siya? Sino ba siya talaga? Ang Amang mapagkandili. Ang kaiba sa ating mga ama. Minsan siguro, di maganda ang ating relasyon. Pero pwede nating dito sa dasal na to, Daddy, Dad, Tay, Pa, give us today our daily bread. Alam nyo, sa Biblia, meron yang tinatawag nilang track record. Anong track record? May nangyayari na sa nakaraan eh. Binigyan sila ng Diyos ng pagkain araw-araw 40 years. 40 taon. Siyempre, pag pumunta ka, lumika sila sa Egypt eh. Tapos napunta sila sa disyerto. Pero, 40 taon, hindi 40 taon. Kuresma natin, 40 araw lang eh. Ito taon, sino makapagdadala ng baon for 40 years? At talagang gugutumin ka, wala kang provisions para doon. So, ano nangyari? Mga kaibigan ko, they relied on God. Para yung kamay na yun, Diyos lang ang marunong dito. Diyos lang ang makapagbibigay. Itong track record niya, inaraw-araw niya ang manna in the desert. Inaraw-araw niya. At sa kanilang mga ilang panahon, bumabagsak ang mga quails mula sa langit. Nagkaroon sila ng kahit papanong karne. At nabuhay sila 40 taon. Depende sa Diyos kay Yahweh. Si Jesus, sabi niya, hindi lang siya ay Diyos. Tatay niyo siya. Maniwala kayo sa akin. Kung ano siya sa akin, ganun siya sa inyo. Kasi sabi nga niya sa akin, naaawa ako sa aking mga anak. Anak, bumaba ka, tulungan mo sila. Tulungan mo silang makarating sa atin. Dahil dito, ang ating mga salmo, kamukha ng Salmo 23, 23. The Lord is my shepherd. Ang ganda
May kanta tayo, ang Panginoon ay aking pastol. Pinagiginhawa ako ng lubos. Dug niyang himlayay, sariwang pastulan. Ang pahingaan ko'y payapang batisan. Hatid sa kaluway, kaginhawahan sa tumpak na landas. Ang patnubay. Kita niyo po yon. Dadalhin niya ang kanyang kawan sa nakabubuhay na pastulan at nakabubuhay ding tubigan. Pagkain at tubig. Sabi niya, ako magdadala sa inyo. At sinabi pa niya to, madilim na lambat man, tatahakin mo. Wala kang singdak. Kasama mo. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay mo. Tangan niyang pamalok. Siglat. Hindi lang siya magdadala sa isang magandang lugar para kumakain. Pag merong lumapit na mga mais na hayop o mga tao, paglalaban ka niya. Bakit? Bakit? Kasi tatay mo siya. Sigurado ba kayo doon na tatay siya? Ganun ba ang tawag niya sa kanya? O palaging, look, God, Tay, nung tinanong si Jesus, turuan mo naman kaming magdasal. Sabi niya, gantong sabihin niyo, Tay, sambahin, nawa, aking bigyang importansya talaga ang ngalan mo. Ikaw, ang pagka-Diyos mo, kaiba sa lahat. At dahil dito, ako'y nakakatiyak, gagampanan ko ang iyong kalooban. Nang sa ganun ay maghari ka sa buhay ko. At dahil alam ko pinaghaharian mo ako, dahil alam ko ginagawa ko lang naman ang ayon sa kalooban mo, bigyan mo ako ngayon ng lakas para ako'y makagawa sa araw-araw ng tama na makakabuti sa pamilya. Alam niyo, sa totoo lang, hindi tayo bibigyan ng tinapay ng Diyos ngayon. Pero bibigyan tayo ng para ating maitaguyod ang ating kasama sa buhay. Nakakatawa naman siguro isang nangyari. No? May kwento May isang barbero. Pagod na pagod siya. Ang init-init ka mga kahapon. Ang init masyado. Tindi talaga ng araw. So, umalis siya sa kanyang barberihan. Isang lugar doon na, makakahod. Aba, doon sa India to Pagpunta niya ron, may isang malaking leon nakatitig sa kanya. Yun lang matagtingin. So, hindi siya maka-atras kasi baka siya habulin. Bigla na lang siyang frozen. O yan, si Frozen. Tapos piling na aso. Yung leon, may sakit. Kaya siya pwedeng dambahin. Saan nangyari? Ganito. Yung aso may dalang pagkain at pinakain yung leon. Sabi niya, may gustong sabihin sa akin ang Panginoon dito. Uwi siya. Sinarado niya ang kanyang barberian. Punta siya sa kanyang asawa. Sabi niya, asawa ko, ang galing ng Diyos. Meron siyang pangitay na pinakita sa akin. Doon sa gubat. Ang Diyos ang bahala sa atin. Ang Diyos ang bahala sa atin. Bakit? Hindi ka na magugupit? Paano tayo kakain? Diyos nga ang bahala Ano nangyari? Sabi niya, huwag kang magluluto ngayong gabi. May darating. Baka dumating na lang dyan Jollibee o kaya McDo. May magdadala sa atin ng pagkain. Mula yan sa Diyos. Dumating na wala. Alas 9, wala. Kutob na yung kanyang asawa, mga anak, nagagawa na. Wala. Sige, kung ano lang makain niya, bukas yan, darating yan. Walang almusal, walang tanghalian, walang pagkain hanggang gabi. Sabi niya, ano nangyari? Ano nangyari dito? Dasal siya sa Diyos, sabi niya,
Ano ba yung pinakita mo sa akin pangitan? Tinuruan mo ako na trust in you, na magtiwala sa'yo. Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Eh, di ba binigyan mo yung leon ng isang aso para pakainin siya? Oh, eh bakit ako? Nagantay ako ng aso. Sabi niya, kalangya ka naman. Hindi naman ikaw yung leon eh. Bakit? Ikaw yung aso. Ang lakas-lakas mo. Pwede ka magpakain ng mahina. Pero hindi ka naman mahina eh. Huwag ka maghintay. Ikaw magpapakain. Ayun. Ang Panginoon ay aking pastol. Pinagiginhawa ko para makaginhawa ko sa ibang tao. Kaya nga, napakahalaga sa atin sa dasal na to na isa pang ibig sabihin ng Ama namin, bigyan kanin namin sa araw-araw. Yung ating Santa Misa. Nawalan tayo ng Santa Misa. Wala nang face-to-face. Bawal lalo na sa lockdown. Imagine si Mana Santa, walang lalabas, walang pupunta ng simbahan. Pwede ba yun? And yet, itong ostyang ito, itong bread of tomorrow, yung ating hinahangad na magiging tinapay ng buhay na makakarating tayo sa langit, nawawala ngayon. Talaga, kailangan nating manalangin. Kasi mas mahalaga ang tinapay na ito. Na magbibigay sa atin sa komunyon na yan, sa pagkiisa sa Diyos na yan, ng lakas na tunay para tayo din ay makatulong. Bakit? Kasi we are nothing. Lahat naman tayo talaga ay mahina. Wala sa isa sa atin pwede magyabang. Malakas ako. Tingnan natin ngayon, di ba? Wala. Salat tayo sa lahat. Pero minsan meron tayong kaya, meron tayong pagkain, meron tayong lakas. Pero ang lungkot naman natin. Meron tao have nothing, pero may iba who have no one. Isipin nga mga kabataan, masaya pa tayo na meron tayong makasama sa bahay. Ano kayong matanda na lockdown? Lolo-lola mo na hindi siya pwedeng bisitahin. Sapagkat sabi nila comorbidity. Ano mangyayari? Despair. Kasi walang pupunta sa kanya. Walang makikipag-usap sa kanya. Pero merong ibang tao, kamukha ni Mother Teresa. They have nothing, they have no one, but they have God. Iyon ang mahalaga. Iyon ang pagkain natin araw-araw sa ostya at ngayon sa dalangin natin. Ama namin, Ikaw ang aming Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas. Lakas ng damdamin, ng puso, ng isipan. Bakit? Kasi mas marami pang tao ang nahihirapan sa amin. Si Mother Teresa, wala. Salat din siya. Pero yung meron siya, pagmamahal, kandili, binibigay niya. Tingnan po niya. Ang ganda ng kanyang sa baby nito. Ang ganda ng kanyang pagtingin sa matandang ito habang kumakain. Ang galing niya makinig. Kita niyo, ketungin yung isa ito. Ubus na ang daliri. Pero tinitingnan niya ang kanilang sitwasyon. At maging mga babae, lalaki o babae, matanda o bata, si Mother Teresa ng Calcutta, karon para sa kanila. Kita niyo naman itong tawa. Tingnan niyo naman yung ganda ng mukha niya. Hindi dahil siya'y dalaga o pambata, kulukulubot na, pero tingnan niyo naman, feel natin yung kanyang galak. Feel mo ang nangyayari sa kanya. Bakit kaya? Ano nangyayari sa kanya? Ba't ganyan ang kanyang ngiti? Ba't parang meron siyang serenity? Yung parang maaliwalas eh. Talagang maaliwalas. Alam niyo, tingnan niyo to. Kita niyo yun? Ang krusipyo sa kanyang kaliwang balikat.
may storya yan. Baka yung kahit sandali lang. Nakita kami ni Mother Teresa. 1980. Kawawa naman to sila Brother Paul, Brother Jojo. Bakit? Di na nakita si Mother Teresa, patay na di ba? Pero nung ako ay nandun sa seminaryo nila, nadala ko ang mga estudyante ng theology kay Mother Teresa. Alam nyo, may isa sa kanila, nakasama namin. Isang seminarista, ngayon pari na si Father Dennis Paez. Nakita ang krusipiho ni Mother Teresa. Sabi niya, Mother, pwede ba ako magkaroon ng, souvenir mula sa iyo? Sabi ko, pambira itong brother na to May pasasainan na libro. Hiningi yung krusipiho kay Mother. Tapos sabi ni Mother Teresa, anak, hindi ko kaya itong ibigay sa iyo. Pag tinanggal ko yan, makukubar kapag nyo. Yan lang kasi ang nagkakabit sa akin, isang balot ako ng sari na yan. Hindi ko pwedeng ibigay ito. Tapos nagseryoso mukha niya. Bakit? Ito hindi ko makakalimutan, mga kabataan. Pakinggan niyo maigi. Halos masasabi ko word for word ni Mother Teresa. Itatagalog ko, sabi niya. Alam niyo, mahirap tulungan ang mahirap. Hindi madali tumulong sa mga nahihirapan. Araw-araw, ang kasama niya mahihirap Pero sabi niya, sa oras na yon, nahirap na talaga ako. Kukunin ko yung aking kanang kamay. Ilalagay ko sa aking kaliwang balikat. Tapos hawakan ko itong krusipiyong to at sasabihin ko sa kanya, Jesucristo, ito'y para sa iyo. Sa iyo lamang. Only for you, Jesus. Only for you. Yan ang sekreto ni Mother Teresa. Yung gantong kanyang paglapit at commitment sa Diyos, sa anak ng Diyos, na pinadala ng Ama, na siyang tunay nating pagkain ngayon, tunay nating tinapay ng buhay. Kaya nga sinabi niya, mahirap magmahal kung hindi mo kayang maghirap para sa kapwa. Kailangan kang mawalan para ka makatulong talaga. Sapagkat ganun ang Diyos. Ganun siya dumating sa atin. Siyang makapangyarihan. Nakita nyo kanina sa mga kuha sa movie ni Mel Gibson, The Passion of the Christ, kung paano ang anak ng Diyos nagtusa kasi nagmahal. Kaya yan po. Yan ang ngiti ng isang tao na napakalapit sa Diyos. Wala rin siya, salat siya. Madalas hindi siya naunawaan, pero ang Diyos ang hawak niya. O better, hawak siya ng Diyos na andito sa kanyang balikat. At dahil dito, ang tawa niya, ang ngiti niya. At ngayon, alam natin, siya, sigurado tayong nasa langit siya. So to, ang gusto ko sanang ibigay sa inyong pagnilay-nilay. Ang Ama namin, kung ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya, kamukha ni Mother Teresa, hindi lang makatatanggap ka, makapagbibigay ka, todo-todo. At dahil doon, hindi lang ikaw ang magiging masaya, makakapagpasaya ka pa ng iba, sapagkat mula sa Kanya ang ibabahagi mo, mismo pagmamahal niya, mismo inilaan na buhay ang ibibigay mo. Yaon ang ating tunay na tinapay. Beyond sa ating material na tinapay na kailangan nating kainin araw-araw, ang ostya, ang Eucharistia. Ngayon, hinahanap pa natin yan. At dahil dito, pagdasal natin, makabalik sa atin ang oras, ang panahon
makabalik tayo sa simbahan, makapagkomunyon. Give us today our daily bread. Salamat. Yes, chill evening po sa inyo, Father Fran. Thank you po at thank you po sa napakaganda. Message. Kamusta po kayo? Batiin niyo po yung ating mga kanil na nanonood. Wow, at dami ninyo. Hindi ko akalain. Lampas tayo ng 500 dito. Magka-600 na. 500 years. 500 years, di ba? Galing. Papunta tayo talaga sa ating selebrasyon. Kabataan. Tapos, imagine kung bawat kabataan meron pa siyang 5 kakilala. Wow. Lampas-lampas tayo ng 500 years. Ha? Pearl, thank you, JP. Thank you po, Father Francis. Totoo po, marami po tayong kasamang katuloy ngayong gabi. Kaya batiin po muna natin ang ating 550 viewers. Good evening po sa Mary Help of Christian Parish Parañaque, Grade 12 St. John Bosco, Grade 8 Rosario, Mary Our Help, Technical Institute for Women Cebu Incorporated, Grade 10 Blessed Laura Vicuña, Bosco Canlubang, Tibet. Kuya JP. Good evening din kila naku, Pearl, madami-dami to. Kay John Chris Delagis, kay Princess Nicole Sila Laihe, kay Julie May Ann Villarva, kay Johnny Bro de la Cruz, kay Luigi Gio Paloma, Group 47. Alam niyo na po yung mga grupo niyo? Okay, paki-comment na lang dito ang mga grupo niyo. Ako hindi ko pa rin alam. Kay Princess Nicole Laihe ulit, kay Jaira Bon Dongoya, kay Rodeline Bacon or Bacon? Sorry, di ko alam. Go, Pearl. Ayan. Mga ka-chill, share niyo na po ang inyong questions para kay Father Francis o reflection sa ating comment section. Like and share niyo na rin po ang ating stream para mas marami pa po tayong makasama ngayong gabi. Ayan, Father Francis, ready na ba kayo sa mga tanong ng ating mga ka-chill? Bata ako eh. Ayan, pero si Kuya JP po yata ay ready na po magtanong sa inyo. Ayun, JP. Okay, ready na, Father? Kaya. Okay. Sagutin ni Pearl. Pearl. Joke lang. Father, game to. Sa dami po ng hinihingi natin sa araw-araw, ano po ang daily bread na madalas nating ipagdasal sa Diyos Ama? Palagay ko, madalas nating hinihingin daily bread ay yung ating mga desires, yung ating mga gusto. May iba dyan. Sana meron pa ako sanang load para sa aking gadget bukas. So, makapasa dito sa eskwelahan to na napakahirap ngayon kasi palaging online na lang. O kaya may ibang mga dasal. Kung iba-iba talaga eh. Pero, kaya nga nasabi nga natin, no? Kung talagang tuturingin natin siyang Ama, baka natin hingin, di ba? Kung kayo, mga tatay rin kayo, mababait naman kayong nagbibigay ng tama sa inyong mga ano pa kaya, bibigay ng Ama, Espiritu Santo. Ano yung Espiritu Santo, di ba? Yun ang hindi natin hinihingi. Yung sinasabi ko kanina na, di ba na-shift natin mula sa tinapay na ordinaryong material para tayo makakain, yung hangarin natin na kumain tayo ng tunay na tinapay ng buhay, sana hingin natin yun. Kasi kung gusto niyo ni Mother Teresa na pinakita ko sa inyo, masasabi ko sa inyo, mangyayari yun sa buhay niyo. Maraming salamat po, Father Francis. Meron po ditong reflection galing kay Mary Christy Mantalaba from MHCS Cebu. Sabi po niya, giving is love and love is God. Meron din pong dagdag dito si Luigi Gio Paloma. Sabi niya, God is our strength. Ito po, Father Francis, may tanong po sa inyo. Ayan, Kuya JP, Ano yung yes, Pearl? meron pang reflection? Okay. Meron po dito sinabi ni Juan Miguel Rioveros.
It's not easy to give everything for the poor, but seeing their happiness is worth sharing for. Ask, and it will given to you. Seek, and you will find it. Ah, thank you mga ka-chill sa inyong reflections. Ito po, Okay, Father Francis. kung may questions po kayo, paki-comment na lang po sa ating comment section para mabasa po natin yan mamaya. Yes po. So ito po nabanggit nyo kanina, kumatok ka at pagbubuksan ka. Bakit po minsan kahit ilang beses po tayong kumatok sa ating Diyos Ama, pakiramdam po natin hindi tayo pinagbubuksan, lalong-lalo na po ngayon na kailangan natin siya, Father Francis. Yun na nga kasi minsan, answered at ng dasal answered. Pero di ba sabi na, in His time, God will make all things beautiful in His time. Kasi minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi. Kundi, ang sabi niya, meron akong pinaghihintayan na mas mabuti sa hinihiling mo. O, di ba kamukha kanina sabi ng sa Ebanghelyo, huwag ka sana manghina, humingi. Kasi ibibigay at ibibigay ng Diyos sa harapan sa ikabubuti mo. At siguro nga, dapat tayo maging mas discerning ang tawag nila ngayon kasi minsan ang ating hinihiling kaya naman natin i-provide. Pero yung hindi kaya natin i-provide, naandun sa Ama namin, ang hirap magpatawad. Diba? Forgive us our sins. Napakahirap humarap sa tukso. Yun ang sa atin. Alam niyo ba, sabi isang commentator, hingi ka na hingi ng pagkain, hindi ka naman humingi ng patawad sa Diyos. Ay di para kang pagdating ng Pasko, lilitsurin ka lang. Pinataba ka na ng pinataba, kain ka ng kain, pero hindi naman napatawad ang kasalanan mo. Hindi, humihiling ba kayo ng patawad sa Diyos? Yun eh. Kasama ba yan sa inyong panalangin araw-araw? Kasi paano tayo magbabago? Hindi man natin inaamin tayong nagagawang pagkakasala. Siguro, kaya hindi nasasagot ng Diyos ang ating dasal. Kasi hindi naman yun ang kailangan natin sa buhay na to. Opo, Father Francis, isang paalala po siguro yun sa atin. Maraming salamat po. Meron po ditong tanong mula sa ating ka-chill na si Brother Johnny de la Cruz. Father Francis, how do you deal with grief or the loss of a loved one? Nako, walang makapagpapalit ng somebody na mahal mo. Kasi bawat tao unique eh. I deal with it. Una muna, tanggapin ko na wala na ako. Di ba? Hindi madali tanggapin yan. Nanay ko, nung yumaon tatay ko, 5 taon. 5 taon, kitang-kita ko kasi ni minsan di niya tinanggal ang kanyang puting damit. Paglalabas na siya, sisimba siya. Pag magkikiharap siya sa ibang tao, minsan sa loob pa ng bahay, palagi siya nakaputi, nagluluksa. Love na love niya ang tatay ko. At di ko pwedeng sabihin sa nanay ko, Nay, tama na yan. Kasi iba ang kanyang namaramdaman sa pagmamahal ng tatay ko sa kanya. So, it took time. Pero alam niyo, tingin ko din naman dyan, kung ang ating asta sa Diyos ay kinuhanan tayo ng Diyos, no? Parang inagaw ng Diyos sa atin ang ating minamahal. Siguro, ikigida lang natin sa panalangin na isang araw ating sasabihin sa Kanya, oo, iyon na nga ang mahal ko sa buhay. Bakit? Kasi hiram naman sa Diyos ang buhay. Hindi atin, pati ang buhay ng ating minamahal. Diyos. At alam niyo, pinahiraman siya sa atin ng 5 taon, 10 taon. At trabaho natin, nagkasama tayo ng 10 taon. So siguro dadating tayo dapat sa isang oras na sabihin natin, let go, let God. Ikaw may alam.
nasa tama siyang lugar. Finally, alam nyo, iba talaga sa airport ng departure, di ba? Pag umalis ang tatay mo papuntang abroad, ang hirap. Pero iba po ang airport of arrival. Pagpapunta naman dito ang tatay mo. Anak ng Diyos yan eh. Ang bawat isa sa atin. Hindi niya kinuha. Pinauwi na niya. Ayaw mo nun? May magdadasal sa'yo sa langit. Kuya JP, meron ka pang tanong kay Father Francis? Ito po, thank you, Father. Meron po ditong tanong mula po kay Irvin Gendrole. Ang hirap basahin. Sabi po niya, how can you tell po that you are being called by God? Nakamute po kayo, Father. Pakiulit. Ano? Ang sabi po niya, how can you tell po that you are being called by God? Tinatawagan ka ng Diyos. Lahat naman tayo may panawagan sa Diyos eh. Lahat sa atin may bukasyon. Ang tawag sa atin, kunyari, kapirin, pinapag-asawa ng Panginoon. Si Jose, yun ang kanyang panawagan. So, ang alam ko dito sa sabi mo, may tawag ang Diyos para magpare, para magmadre, no? Pero siguro, magandang sabihin, ang Diyos palagi may tawag. So, ngayon, ang tanong natin, saan kaya tinatawag ng Diyos para maibigay ko ang kakayahan ko, binigay niya sa akin. Ang mga talents ko, kapasidad ko, lalo na ang puso ko. Well, kung ako'y nagpare, hindi dahil gusto ko, kasi gusto niya. So sabi, tama ka nga nun, paano ako tinawag ng Diyos? Well, nag-discern ako, ika nga. Naghanap din ako ng isang tao na tutulungan ako pakinggan kung ito talaga ang gusto ng Diyos. Pero sa hulit-huli, ang puso mo ang magsasabi ng oo. Hindi yung analysis, ito nga ba tama, pagtitimbang-timbang. Pero in the end, you have to be your heart, yung puso mo. Doon ka dadalhin ng Diyos. Your sinasabi naming innermost desire, pinakamalalim mong gusto. At yun ay hindi trabaho, yun ay kung saan ka talaga magiging kawangis niya, kamukha niya. Si Mother Teresa, madre na yan. Pinalabas ng Diyos sa kanyang pagkamadre. Ursuline sister na siya. Pero dahil kasi nakita niya ang isang bata na nahilo sa kanyang classroom, at nung nalaman niya, taga saan yung bata, wala palang kinakain. Taga saan ka, ineng? Diyan po, sa wall ng inyong kumbento, diyan sa labas, diyan kami natutulog sa labas niyan. Nung nakita niya, sabi niya, hindi ako pwedeng manatiling teacher dito. Tinawag siya nung habang nagtetren siya. Tinawag siya. Alam niyo, lumabas siya sa pagkamadre. Kasi ang tawag ng Diyos, tulungan niya ang mahirap. At tuloy, yung mga estudyante niya na gumraduate, alumni, at ang ilan, sumali na sa kanya. At naging founder siya ng isang kongregasyon para sa mga poorest of the poor. So, pinakinggan ni Mother Teresa, tunay na tawag, na minsan, mahirap sagutin kasi nakakatakot. Kamukha ni San Jose. Pero yun pala ang daan ng gusto ng Diyos para lalo kang makapaglingkod. Nakakaraan. Yes, thank you so much po, Father. Sana po nasagot ni Father ang inyong mga katanungan. Mga ka-chill, maraming salamat po sa inyong mga question at reflections na sinare niyo sa amin. At para pasalamatan po namin kayo, Father Francis, bilang aming preacher for tonight's recollection, nandito po si Kuya PM Albayra mula sa The Word Squad para ibigay po ang aming token of appreciation.
Magandang gabi mga ka-chill! First of all, nagpapasalamat tayo kay Lord for His many graces that He continues to shower upon us, lalo na for allowing us to experience an encounter with Him in this difficult time. On behalf of the organizers of this Lenten Youth Recollection, the D-Word family, I would like to sincerely thank our dearest preacher, Most Reverend Father Francis Gustilo, SDB. Taus-pusong pasasalamat po, Father, mula sa puso ng bawat kabataan na nandito po ngayon. Thank you for the very inspiring reflections on the Ama Namin that you have shared to us. We are in awe to realize that the prayer of the Ama Namin is more than just a prayer text or a summary of all types of prayers, but a real way to talk to God as an ever-loving and compassionate Father who knows the needs of His children. And with great pleasure, I would like to present this certificate of appreciation to Father Francis on behalf of everyone present here today. Once again, we are beyond grateful to have you, and we hope that you will join us in our future event once again. Also, for the gift of our dear facilitators who have given their daring yes and tireless effort in facilitating the breakout sessions of our dear participants, and for being the guiding light to my fellow young people. To everyone virtually present, thank you for this enriching experience with you. Stay safe and have a holiest week ahead. God bless us all. Yan, muli maraming salamat po Father Francis. Kaya mga ka-chill, bago po pala tayo pumunta sa ating mga breakout groups, may ilang mga announcement at reminders lang kami para sa inyo. Ayan mga ka-chill, una po, wala pong live stream program ang The Word ngayong darating na Saturday. Sa halip ay meron po tayong cross-posting ng Easter Triduum. Pangalawa po, iniibitahan po tayo ng Kuyang TV at Angkla Sessions na makijamming at kwentuhan via Facebook Live this Good Friday at 5 o'clock p.m. sa SKL sa Cruz lamang, a worship session with the Siete Palabra structure. Kita-kits po mga ka-chill. At syempre, i-like and share nyo na rin po ang aming Facebook page, facebook.com/dwordchill lang, at subscribe na po sa aming YouTube channel para sa gospel reading at Lenten materials. Sa reminders sa ating breakout groups, makinig po tayo kay Ate Marian Elemos mula sa D-Words. Good evening mga ka-chill! Bago tayo pumunta sa ating breakout groups, makinig na mabuti sa ilang reminders na aming ibibigay. Una, alamin ang inyong group number. Kung kayo ay nakapag-registered, balikan nyo ang inyong facilitator na kumontak sa inyo. Kung wala pa, mag-message lang kayo sa aming page o i-check ang link na nakapin sa comment section. Pangalawa, ito ay pre-registration activity. Humihingi po kami ng paumanhin sa mga nag-register hours and minutes ago. Gusto po namin maging holy at magandang experience ng lahat. Kaya tanging mga nag-register lang po ang maaaring sumali sa breakout groups. Ito po ang ating house rules during the sharing. Number 1, paki-turn off or i-mute nyo lang po ang inyong mic kapag hindi po kayo nagsasalita. Hintayin nyo rin po na tawagin kayo ng facilitator bago magsalita. Mabibigyan naman po ang lahat ng time, kaya makinig po tayo sa ating kasama na may magagandang reflection. Number 2, humanap po tayo ng lugar na tahimik or maliwanag para mas makapag-participate po tayo sa sharing. And last, number 3, maging open tayo sa mga bagong kasama natin at soon to be mga ka-chill at kaibigan. Yun lamang po, maraming salamat, and may you have a holy and happy sharing. Maraming salamat sa inyo mga ka-chill. Have a happy, holy, and meaningful breakout session to everyone. And this is
The word. Word. Chill lang Share tayo tayo with with God's Word. Umagang kay ganda ang nag-aabang, pag-asa ang dala-dala. May ngiti at pag-ibig ang ating paligid, tara na't isigaw sa buong daigdig. Laging tatandaan, huwag kalimutang magdasal. Araw-araw kang kagabayan ng ating Panginoon. Chill with friends, chill with your jowa, chill with the whole family. Chill, chill with you and me. Araw-araw no worries, kayang-kaya with the Word of God. Kwentuhan at kantahang kay saya, mga problema ay hindi hadlang. Umulan man o maharaw, sama-sama't akbay-akbay. Laging tatandaan, huwag kalimutang magdasal. Araw-araw kang gagabayan ng ating Panginoon. Chill with friends, chill with your jowa, chill with the whole family. Chill, chill with you and me. Araw-araw no worries, kayang-kaya with the Word of God. Chill with friends, chill with your jowa, chill with the whole family. Chill, chill with you and me. Araw-araw no worries, chillan tayo with the Word of. Chill with friends, chill with your jowa, chill with the whole family. Chill, chill with you and me. Araw-araw no worries, chillan tayo with the Word of God.